Yan, mga katrops. Hindi pa natin ganong binabatak itong grass cutter dahil na palambutin. Bago nakailan tayo sa nandito ako kasama mo dito sa kabukiran mo. Miguelito. Kanain. So ayan, good morning po sa lahat mga katrops. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Lugaw. Nagagaras cutter si Meltong vlog dito sa baba. Tinatapos lang yung baba. Ayan si Jero. Babandel na nung upo. Nakabukas na yung bodega natin. Pre, bukas na. So yan mga katrops. At ngayon nga nag-aaraw-araw tayo makakasingit ng magdamo-damo rito sa taas. Bumili lang ng gas sila Meltong vlog. At mag-uumpisa na tayo dyan. Titirahin na natin yan. So yung mga sumunod na araw naging maulan. Talagang wala ring tigil yung ulan. At nung isang araw nga pala mga katrops merong nahuling nagnanakaw ng gulay dito sa may barangay Santa Isabel. Bali dito lang, malapit lang sa atin, na inabutan siya sa loob ng balag mismo. At yung mga ampalaya nakasako na. So sabi ko nga, ang lalaki ng katawan, hindi lumaban ng parehas. So yun, alam nyo naman, pagka magnanakawan na nahuli, siguradong masakit ang katawan. Gaya ng mga tambay na bata, saka yung mga nakahuli sa kanya, talagang di may iwasan na manggigil dahil dito sa ano na to, malikot ang mga gamit. May mga makinang nawawala, may mga hayop, may mga gulay. So nagtsempuhan lang sila kahapon, ay nung isang araw. Tapos kahapon punta nga ng munisipyo. So bali sama-sama nga kami na magkakatabing gulay, na nag-report lang na yung mga nawawalang gulay. Ayun, di lang natin alam kung kailan makakalabas yung mga tumira. Pero merong nakatakas na isa at aalamin pa kung saan yung bahay, kung paano huhulihin. Nababaw yung ilog dahil bigla na naman ang dating ng tubig niyan, manggagaling sa taas. Ito, pag-umpisa na tayo magdamo. Ito, nakapag-umpisa na tayo rito. So lakas mag-init yung grass cutter dahil palambutin pa. Nararamdaman mo naman dun sa ulo niya pagka sinulat mo, mainit na mainit pa. Ayan, umuulan na naman, no? Kanina umaraw, ngayon ayun na naman, nakabasal na tayo rito. Ano naman ito, singit-singit. Umuulan na naman. Guminto yung ulan, takbo. Pagkakamulan, takbo na naman. Sige. Ano yung mga kalamansi? Iba nakasayad na sa sa letting. Ayun yung pangalawang block na yun. Yan na yung labong ng kalamansi. Hindi tayo makapag tuloy-tuloy mag grass cutter dahil sa mga tansi na ayan, pahirap. Hindi ka man malayo, napupuno ng tansi yung ulo ng grass cutter, kaya nahihirapang humila.
At pagka pinilit mo naman, talagang masusunog naman yung lining mo. Kaya pag naramdam mo puno na ng tansi, kakalagin mo. So ayan, ay, nakatagkabyak pa lang tayo. Hindi natin na isasadsad ng balikan dahil sa puro tansi. May tinambak na rin ako sa gitna na tansi. Nangaputol yung tansi na nakalagay dyan, yung kulay asul. Bumagsak sa lupa. Ayun, lahat hinihigop nung grass cutter. Napakahirap damuhan. So ayan mga katraps, yan yung ating nadamo. Uwi lang tayo sandali dahil nakalak yung bahay. Di alam ni Mrs. na yung susi na isa nasa akin, umalis sila at nilak na nga yung pinto. Kasi yung isang susi ko, nung hiniram yung L3 na kasama lahat ng susi. Kaya isa lang yung susi namin sa bahay. Dati kasi tigisa kami, so ngayon isa na lang natira. Nakabalik na tayo rito mga katraps. Dahil ko lang tong lona. Dahil mga ano to, nasasagasaan to ng grass cutter pag di napansin. Kaya kailangan yan yung mga lona muna. Start na ulit tayo sa pagdadamo. Hindi pa natin ganong binabatak itong grass cutter dahil nga palambutin. Bali nakailan tayo sa 1, 2, 3, 4, 5. Malakas kasi mag-init pa yan. Kaya hindi pa pwede yung sagad-sagaran dyan. Medyo antabayanan pa natin yan para lumuwag pa yung pinaka block nya. Mga kalamansi. So yun mga katraps, medyo maginhao. Medyo nakarami tayo ng butas na ginaras cutter ngayon dito sa kalamansi dahil nga umaraw kanina. Ayan, hanggang ngayon okay naman yung panahon. Ayan, nakarami tayo. So sana bukas ganito uli yung panahon para naman mga ilang araw lang mayari natin to at makapag-umpisa na tayo magtanggal ng balag. Kasi kukondisyon ko na yung mga kalamansi na yan. Kailangan ko na rin i-condition dahil maganda na yung labong din. So titingnan natin kung sa loob ng 1 taon at kalahati mapapalaglag na natin yung bunga nya. So yun, titingnan din natin kasi conforme rin sa labong ng dahon yan. Pag malabong yung dahon, saka conforme rin sa gulang. Pagka nakita natin gumulang yan, pwede natin sabugan ng pataba. Tapos pero bago yung sabog ng pataba, kailangan malinis muna, ma-spray muna yung puno nya. Ano yung mga kalamansi. Isa pa, hindi natin pwedeng pagtagalin ng husto yung magiging pinakatarundo niya dyan sa gitna. Kasi pagka umabot siya ng 1 year and a half, yung ugat niyan halos magkakasalu-salubong na. Kaya hanggat maaga, 1 and 3 months, April kasi 1 year yan, 1 and 3 months na siya. Ipapa-araro na natin yan
para hindi masaktan yung kalamansi. So sa ilalim nun, kumalat man yung ugat niya, nakaararo na. Pagka kasi pinagtagal natin yung sa araro sa gitna niyan, pag nasaktan yung kalamansi, makukuha ang maninilaw niyan, magre-recover pa matagal bago i-condition. Kaya ngayon pa lang, pagka nayar natin ng grass cutter, baklas balag, tanggal lahat yung balag, paararo na. Ano na yung gagawin natin dyan. Hey. Bukas uli. Babaw ng ilog, oh. Dito yung kabilang taron dun. Talagang binuksan ng sagad. Ha? Harrison. Ay, hindi umabot. Hindi. Natanggal yung balag na to. Subukan kong hanapin yung drone sa bahay. Para ma-drone natin. Makita nyo yung mga kalamansi. Ang iba lampasa na sa balag eh. Pero ano pa yan, kakat pa natin yan. Yung lahat ng lumalampas na yan sa balag, kakat pa natin yan. Kasi sa edad niya, hindi pa siya dapat tumaas ng ganun kataas. Pauwi na tayo. Bukas ulit mga kaps para dadala tayo ng galon dahil kailangan tubig, dahil sa tubig kailangan natin dito, kaya kailangan natin magdala ng galon. Nauna na si paring Carlo. Let's go na tayo mga katrops. So ayan mga katrops, at this is an incredible buy one get one free deal. Dito na nga tayo sa bahay. Ayan, kumain na rin tayo. Si Winwin kumakain na rin. Medyo nahapo lang ng konti dahil basal na naman yung ating pagka-grass cutter. Pero bukas yan, kahit pa paano mauulit natin. Pagka kasi basal ka ng grass cutter, talaga sasakit katawan mo. Pero pagka dire-diretso na, bali wala na. Kaya bukas hindi ko lang alam kung matutuloy na aalis si Mrs. Katrops dahil nga naayos niya yung bahay doon sa Maynila. Kung matutuloy siya, baka mag-grass cutter tayo bukas doon maga hanggang tanghali. Tapos makapananghali, bubukas tayo ng tindahan kasi sa makapananghali kasi hanggang gabi medyo malakas yung benta pagka ganyang oras. Excuse me. Sa umaga po medyo mahina ang benta ng tindahan, pailan-ilan lang, hindi kagaya sa pananghali saka sa gabi. Ayun, kaya pahinga muna tayo. Bukas uli kung sabi ko nga po hanggang tanghali tayo dun sa bukas kung matutuloy mo siyang best. So yan mga katrops, at muli po syempre nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa suporta nyo at sa pagtitiwala ninyo. Start na po natin sa kalamansi ngayon. Ayan. Ingat po ang lahat palagi mga katrops, saan po kayo naroon. Bye bye po sa lahat.